Handa na ba ang inyong mga puso para sa musika, isang kwentong yayanig sa ating mga paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Samahan niyo po akong muli, ang inyong lingkod sa isa na namang paglalakbay na susubok sa katatagan ng isang pusong nasugatan. Musika, sabi nila, ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa pinakamalaking musika, pagmamahal. Paano kung ang lunas sa pinakamadilim na kabanatan ng iyong buhay ay darating sa musika, anyo ng isang himig? Isang himig na hindi mo inaasahan mula sa isang taong hindi mo akalain. Halin, pakinggan natin ang kwento ni Har Luningning sa tahanang Luningning. Ang sabay na iyak ng 5 sanggol ay tila isa niya ng kalungkutan na halos bumasag musika sa katahimikan ng gabi sa loob ng dilaliwayway. Isang buwan nang walang tigil ang hagulgol na yon. Isang paalala sa bawat sandali ng kawalan na bumabalot sa malawak. Ngunit musika, malamig, na masyon, nakatayo sa may bintana ng kanyang silid. Nakatanaw sa malawak na hardin na nilalamon ng dilim si Hireno. Ang dating matikas at makisig na negosyante ay anino na lamang ng kanyang sarili. Gulo ang kanyang buhok, lukot ang mamahaling danit na suot, at ang kanyang mga mata musika ay pagod at malalim. Punga ng isang buwang puyat at walang katapusang pighati. Musika sa likod niya sa isang malaking salamin, nakikita niya ang refleksyon ng malaking larawan na nakasabit sa dingding. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa si Liwayway. Ang nangiti nito sa larawan ay tila nangungutya sa kasalukuyang kalagayan niya. Huminga siya ng malalim, isang buntong hining niyang puno ng bigat. Hindi ko na alam ang gagawin, mahal. Bulong niya sa hangin ng boss sa garalgal at basag. Patawarin mo ako. Ang iyak ng mga bata ay lalo pang lumakas. Kahit ang 2 pinakamagaling na product nurse na kinuha niya ay sumusuko na. Walang magawa ang mamahaling gatas, ang mga imported na lamtin, o ang mga mamahaling laruan. Ang 5 biyaya na iniwan ni Liwayway ay naging 5 munting pasakit na sumusubok sa kanyang katinuan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Elsa, ang pinakamatandang kasambahay na nagsilbi na sa pamilyang mula pa noon. Sir Haran, magalang nitong sabi. Nandito na po yung bagong aplikante mula sa ahensya. Siya na po yung panganin na susubok ngayong linggo. Walang ganang lumingon si Har. Gawin niyo ang gusto niyo, Manang. Basta't mapahimik niyo lang sila. Maya pa, isang anino ang lumitaw sa may tintuan. Isang dalagang nakasuot ng simpleng bestida, bahagyang nakayuko at halatang kinakabahan. Ito, si Luningning Soliman. Maliit, payat at may mga matang sumasalamin sa hirap ng buhay, ngunit mayroon ding kakaibang kinang. Magandang gabi po. Halos pabulong niyang sabi. Hindi sumagot si Har. Ang atensyon niya ay muling nabaling sa iyak ng mga bata sa kabilang silid. Ngunit si Luningning sa halip na matakot o mainis sa ingay ay tila nakarinig ng isang panawagan. Dahan siyang lumapit sa pintuan ng nursery. Sir, baka po pwede kong subukan. Anong niya? Ang boses ay nanginginig. Isang matabang na tawa ang pinakawalan ng isa sa mga nurse. Ining, 2 linggo na kaming puyat dito. Professional kami. Kung kami na sumuko na, ikaw pa kaya? Hindi pinansin ni Haran ang komento. Tumingin lang siya kay Luningning, isang blanko at walang emosyon. Isinanyas niya ang kanyang kamay na parabang sinasabing, sige, subukan mo. Dahang pumasok si Luningning sa nursery.
Lumapit siya sa 5 kunan ng magkakatabi. Ang mga sanggol ay halos mamula na sa kahihiyak. Tinitigan niya ang bawat isa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng awa at pagmamahal. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay isang himig, ang dahang umagos mula sa kanyang mga labi. Hindi ito isang sikat na kanta. Hindi rin ito isang model ng lalabay. Ito ay isang simpleng himig, isang sinaunang oyay mula sa probinsya. Ang kanyang boses ay hindi perpekto. Ngunit, ito'y tila agos ng isang malinaw na batis, puno ng hinahon, puno ng pagmamahal. Tulog na bunso ko, tulog na ang talas sa langit. Pantay mo, Sinta. Sa unang nota pa lang, isang kakaibang bagay ang nangyari. Una, si Rafael, ang pinakamalakas umiyak ay biglang tumigil. Ang kanyang paghikbi ay napalitan ng malalim na paghinga. Sumunod, si Gabriel. Pagkatapos ay si Miguel at si Uriel. Nang kantahin ni Luningning ang 2 linya ng kanta, si Serafina na lang ang bunso at pinakamaliit ang umiiyak. Lumapit si Luningning sa kunan nito at habang patuloy sa pagkanta, marahan niyang hinaplos ang maliit na noon nito. At sa isang iglap, tumahimik din si Serafina. Ang kanyang mga mata ay dahang pumikit. Katahimikan. Isang nakabibing katahimikan ang bumalot sa buong giliway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 buwan, ang 2 nurse ay napanganga. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Manang Elsa ay napahawak sa kanyang bibig. Nagpipigil ng hitbi. At si Haran, nakatayo lang. Siya sa may pintuan, parang isang estatwang hindi makagalaw. Pinapanood niya si Luningning na marahang inaayos ang kumot ng bawat anak niya. Nakita niya kung paano nito pinunasan ng dulo ng kanyang daliri ang isang butil ng luha sa pisngi ni Serafina. Hindi makapaniwala, si Haran, ang babaeng ito na may suot na luma at tila pagod sa biyahe, ay nagawa ang isang bagay na imposible. Sa loob lamang ng ilang minuto, binigyan siya nito ng kapayapang 1 buwan ng buwan na niyang hinahanap. Pinagmasdan niya ang dalaga, ang mahinhing anyo, ang payapang mukha, habang inaawitan ang kanyang mga anak. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Liwayway, isang kakaibang damdamin ang gumapang sa puso ni Haran. Hindi ito lungkot, hindi ito galit. Ito ay pagtataka. At sa kaibuturan ng kanyang durog na puso, isang maliit, halos hindi maramdamang kislap ng pag-asa. Mula sa pananaw ni Luningning, ang Villa Liwayway ay isang paraiso na nalulod sa kalungkutan. Sa unang araw niya, naramdaman niya ang bigat ng pighati na nakakapit sa bawat pader at muebles ng mansyon. Ngunit para sa kanya, ang 5 munting anghel sa nursery ang tanging mahalaga. Hindi niya lubos maisip na ang isang simpleng dalaga na tulad niya na lumaki sa bukid ng San Ilog at sanay lamang sa pag-aalaga ng mga kapatid ay mapapagpag sa isang lugar na ganito kalaki. Subalit sa tuwing maririnig niya ang kahit kaunting ungol mula sa mga sanggol, nawawala ang lahat ng kanyang kaba. Ang tanging naiwan ay ang isang malalim na pakiramdam ng tungkulin at pagmamahal. Mabilis na naging isang organisadong sayaw ang bawat araw ni Luningning. Igising siya bago pa man sumikat ang araw para ihanda ang 5 bote ng gatas. Bawat isa ay may tamang init. Isang maayos na sistema ang binuo niya. Habang pinapadede si Rafael, hinahanda na niya si Gabriel. Pagkatapos, burpin ang isa, papalitan na niya ng lampin, kasunod. Ang kanyang mahinhing uyay ay naging palagi ang musika sa loob ng nursery.
Isang himig na nagpapanatili ang kapayapaan sa 5 magkakapatid. Isang hapon, habang abala siya sa pagpapatulog sa mga bata, hindi niya namalayan ang tahimik na pagdating ni Harpintuan. Nakaupo si Luningning sa isang rocking chair. Kaga si Serafina, habang marahang tinatapik ang likod nito. Kinakausap niya ang sanggol na para bang naiintindihan siya nito. Alam mo ba si Serafina? Pulong niya. Ang pangalan mo ay parang pangalan ng isang manghel. Siguro nga isa kang angel na pinadala para bantayan ng daddy mo. Mahina siyang tumawa. Kayo ng mga kuya mo kaya dapat maging mabait kayo palagi ha. Mula sa kinatatayuan, pinagmamasdan ni Har Eksena. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Luningning. Nakikita niya ang pagmamahal sa mga mata nito para sa mga anak na hindi naman nito kadugo. At sa sandaling iyon, isang bagay na matagal nang nawala ang muling lumitaw. Isang munting mamuwang nanangiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi ito isang malaking nangiti, ngunit sapat na. Iyon, para magdala ng kaunting liwanag sa madilim na aura ng lalaki. Nang huli siya ni Luningning na nakatingin, at ang nangiting iyon ay dagliling naglaho na palitan ng dati nitong formal na ekspresyon. Ngunit nakita yon ni Luningning at sa puso niya, isang butil ng tuwa ang sumibol. Ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, isang nagnining na itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Mula roon ay bumaba ang isang babaeng tila modelo sa isang mamahaling magazine. Siya si Dr. Mariket Balderrama. Suot ang isang eleganting puting besida at may perpektong ayos na buhok. Naglakad siya papasok na parabang aari niya ang lugar. Naabutan niya si Luningning sa sala. Kaga si Miguel habang pinupunasan ng bimpo. Mumiti si Marikit, isang ngiting matamis. Ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. May kakaibang talin sa mga mata nito habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. So you must be Daniel Health, sabi ni Marikit. Ang boses ay sofistikada. Dr. Balderrama, very close family friend. At ako, ang personal physician ng mga bata. Guningning po, maang. Magalang na, sagot ni Luningning. Pahagyang yumukod. Asi. Sabi ni Malikit, ang tingin ay nasa paraan ng pag-aalaga ni Luningning. That, traditional humingido. It's quite. But, babies need more structured auditory stimulation for their cognitive development. And this clock, dagdag pa niya tinuturo, ang lampin. Is it properly sterilized? Germs can be very harmful. Bawat salita ni Marikit ay tila isang patagong insulto, isang paraan para iparamdam kay Luningning na siya ay isang hamak na probinsya na lamang na walang alam sa siyentipikong pag-aalaga. Ngunit hindi nagpatinag si Luningning. Opo ma, ang lahat po ng gamit nila ay pinapakuluan ko muna at ang kanta po iyon po ang nagpapatulog sa kanila. Mahinahon niyang sagot. Tumating si Harayang binati si Marikit. Mart, you're here. Kamusta? Agad na nagbago ang aura ni Marit. Naging malambing ito at puno ng pag-aalala. Haran. Oscars. Ajas, Keltich at Puan you and that, Kegs. I'm glad you found someone really. Ang huling salita ay binigkas niya habang pasulyap na tinitingnan si Luningning. Nag-usap ang dalawa sa isang sulok. Si Luningning naman naramdaman na hindi siya kabilang doon ay tahimik na nagpaalam
para ibalik ang sanggol sa nursery. Habang paakyat siya ng hagdan, naririnig niya ang boses ni Marikit. Mahina ngunit malinaw. Mukha siyang mahusay, Haran. Pero mag-ingat ka. Ang mga taong mukhang simple ay kadalasan siyang may pinakamalaking ambisyon. Natigilan si Luningning sa hagdan. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ang sinag ng pag-asa na naramdaman niya kanina ay tila biglang natabunan ng isang madilim na ulap. Alam niya sa sandaling iyon na ang laban niya sa Villa Liwayway ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng mga bata. Ang mga salitang binitiwan ni Marikit ay iwan ng isang maliit. Ngunit matalim na tinik sa isipan ni Haran. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang tinik na yon ay natatabunan ng hindi maikakailang kapayapaan na hatid ni Luningning sa diway. Ang dating nakabibing iyak ay napalitan ng mahinahungmol ng mga sanggol na busog sa gatas at pag-aruga. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay unting nagkakaroon ng init. Nagsimulang obserbahan ni Har, dalaga hindi na bilang isang simpleng katulong, kundi bilang isang presensyang dahang nagiging sentro ng kanilang tahanan. Madalas niya itong natatagpuan na hindi lang alaga sa mga bata, kundi gumagawa ng mga maliliit na bagay na nagpapakita ng tunay na malasakit. Isang gabi, pagod mula sa trabaho, dumaan siya sa nursery. Inaasahan niyang madadatnan si Luningning na nagpapatulog sa mga bata. Ngunit sa halip, nakita niya itong nakaupo sa sahig sa ilalim ng isang maliit na ilaw. Abala, sa pananahi. Sa kamay nito ay isang maliit at lumang laruang kuneho na gawa sa tela. Isa sa mga unang regalong binili ni Liwayway para sa kanilang mga anak na bagyang asira dahil sa kaluman. Tahimik siyang lumapit. Anong ginagawa mo? Bahagyang nagulat si Luningning. Sir Haran, pasensya na po. Nakita ko lang po itong nakatago. Sayang naman po kung itatapon, kaya tinatahi ko po yung punit. Tinitigan ni Har ang laruan. Naalala niya ang araw na binili iyon ni Liwayway, ang excitement sa mga mata nito habang iniisip ang mga anak na hindi na niya nakita. Dati ang mga alang tulad nito ay nagdudulot ng matinding kirot. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang maingat na mga daliri ni Luningning na naghihilong sa nasirang laruan, ang kirot ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pasasalamat. Umupo siya sa isang sila, malapit dito. Mahal na mahal ni Liwayway ang kunehong yan, sabi niya. Ang boses ay mahina. Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalan ng asawa sa harap ni Luningning nang hindi nababasag ang boses. Sabi niya, ito raw ang magiging unang kaibigan ng mga anak namin. Tumingin sa kanya si Luningning. Ang mga mata ay puno ng asinparya. Hindi siya nagsalita. Nakinig lang siya, at sa katahimikang iyon, naramdaman ni Haran ang isang espasyo kung saan ligtas siyang magbahagi ng kanyang nakaraan. Nagkwento siya tungkol sa mga pangarap nila ni Liwayway. Mga masasayang sandali na matagal na niyang itinulong sa kanyang isipan. At si Luningning ay nanatiling tagapakinig. Isang tahimik na angkla sa gitna ng unos ng kanyang mga ala. Ang koneksyong iyon ay lalong lumalin 1 linggo pagkatapos. Hating gabi nang magising, si Hari nang iyak na hindi pamilya. Nagmamadali siyang pumunta sa nursery at naabutan si Luningning na karga. Kaga si Uriel na tila hindi mapakali at mainit ang pakiramdam. Nilalagnat po siya
sir. Sabi ni Luningning baka sa mukha, ang pag-aalala. Agad na kumilos ang kaba sa dibdib ni Har. Tatawag ako ng doktor. Sir, sandali po. Higil ni Luningning. Ang boses ay mahinahon. Sinukat ko na po ang lagnat niya. Hindi naman po ganoon, kataas. Baka po dahil lang sa bakuna niya kahapon. Subukan po muna natin siyang punasan ng maligangam na tubig. Mayroong auridad at katiyakan sa boses ni Luningning na nagpakalma kay Haran. Magkasama silang kumilos sa loob ng tahimik na silid. Si Haran ang kumukuha ng maligangam na tubig habang si Luningning naman ang maingat na nagpupunas sa maliit na katawan ni Uriel. Sa ilalim ng din na ilaw ng lampara, ang kanilang mga galaw ay tila isang sayaw na walang salita. Ang kanilang mga kamay ay nagkakadikit sa tuwing inaabot ni Har ang bimpo. Ang kanilang mga mata ay nagkakasalubong sa tuwing tinitingnan nila ang kalagayan ng bata. Sa mga sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Sila ay dalawang taong nagkakaisa sa iisang layunin, ang kapakanan ng isang munting anghel. Madaling araw na nang bumaba ang lagnat ni Uriel. At tuluyan itong nakatulog ng mahimbing sa mga braso ni Luningning. Pagod, ngunit gumaan ang pakiramdam na pasandal si Har. Pinanood niya si Luningning na maingat na inilapag ang bata sa kuna. Ang pagsikat ng araw ay nagsisimula ng magpinda ng kulay kahit sa bintana. Salamat, Luningning, sabi ni Har. Ang boses ay halos pabulong sa katahimikan. Lumingon ito sa kanya, isang maliit na ngangiti ang nasa mga labi. Trabaho ko po yan, sir. Umiling si Har. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hindi. Salamat talaga. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kapayapaan. Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Luningning. Isang kislat ng pagkaunawa, ng kilig, at ng pag-asa. Bago pa man siya makasagot, marana siyang tumalikod at lumabas ng silid, bigyan sila ng pralasi. Naiwan si Haran na nakatayo roon, pinapanood ang pinto kung saan ito nawala. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang labi. Sa pagkakataong ito, mas matagal at mas totoo. Ngunit sa hindi kalayuan, sa isang madilim na silid, ang eksenang iyon ay hindi pribado. Sa isang malaking monitor, pinapanood ni Dr. Mariat Valderrama ang replay mula sa hidden camera sa nursery. Nakikita niya ang bawat tingin, bawat pagdikit ng kamay, bawat ngi. Nakikita niya ang kapayapaan sa mukha ni Han. Isang kapayapaan na dapat ay siya ang nagbibigay. Ang kanyang perpektong nalagyan ng cutics na mga kuko ay bumaon sa braso ng kanyang mamahaling upuan. Ang kanyang panga ay nagtiin at ang kanyang mga mata ay aapoy sa galit at paninibugho. Ang isang hamak na probinsyana ay unting winawasak ang kanyang mga plano at hindi niya yun papayagan. Para kay Dr. Marty Valderrama, ang pag-ibig ay isang laro ng diskarte at sa larong ito, inamumunghian niyang matalo habang nakaupo sa kanyang malambot na leather swivel chair sa loob ng kanyang modernong klinika. Muli niyang pinanood ang recording mula sa kamera sa nursery. Ang eksena kung saan magkasamang inalagaan ni Har ng hamak na iyon ng bata. Ang eksena kung saan ngumiti si Haran. Isang totoong ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang lasang ngiting para dapat sa kanya. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kapayapaan
Bulong niya sa sarili habang pinipindot ang delete sa video file. Ibibigay ko sa iyo ang kapayapaang hinahanap mo. Ha? Ang kapayapaan na ako lang ang makapagbibigay. Ang plano ni Marikit ay hindi isang biglaang pag-atake. Ito ay isang dahang paglalason. Hindi kailangang isang malaking dagok. Sapat na ang maliliit na lamat sa tiwala. Sunod na pagdududa, hanggang sa ang pundasyong sinisimula ni Luningning ay tuluyang gumuho at alam niya kung saan magsisimula. Sa mga bagay na mahalaga kay Liwayway, kinahapunan, muli siyang bumisita sa Dila Liwayway. Dala ang isang basket ng prutas at ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Naabutan niya si Luningning sa sala. Maingat na nililinis ang isang set ng maliliit na porselanang music box. Ang mga ito ay regalo mula sa matalik na kaibigan ni Liwayway sa ibang bansa. Isang kahon para sa bawat bata na may kanyang disenyo. Isang bagay na napakahalaga para kay Har. Oh, hello there, Luningning. Pati ni Marikit. Ang boses ay parang pulot. Ang sipag mo naman. Hayaan mo, tutulungan na kita. Bago pa man makatanggi si Luningning, kumuha na si Marikit ng pamunas at lumapit. You know this, very delicate. Galing pa ito sa Austria. Sabi niya habang pinupunasan ng isang kahon. Liwayway lagi so much. Mayroong pagbabanta sa tono ni Marikit na nagpakaba kay Luningning. Mas lalo niyang iningatan ang paghawak sa music box na para kay Sarakay na, ang pinakamaliit at pinakadelikado sa lahat. Iingat ka diyan, iya. Sabi ni Marikit. Lumapit pa ito sa kanya. Baka mabitawan mo. At sa isang iglap, sa pagkukunwaring aabutin ng isa pang pamunas, bahagyang sinagi ng siko ni Marikit ang braso ni Luningning. Isang matinis, na tunog ng nababasag na porselana, ang pumuno sa tahimik na sala. Cash. Ang music box ni Serafina ay naging maliliit na piraso sa marmol na sahig. Nanlaki ang mga mata ni Luningning sa gulat at takot. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang puso niya ay tila umakyat sa kanyang lalamunan. Agad na umaltis si Marikit. Oh, my God, I'm so sorry. Naku, pasensya na. Nasa giba kita. Hala Luningning, ayos ka lang. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga mata ay may malamig na kislap ng tagumpay. Siguro pagod ka lang sa magdamag na pagbabantay kay Uriel. Kaya medyo nanginginig ang kamay mo. It's okay. Ako ang magpapaliwanag kay Har. Bawat salita ay isang patak ng lason. Maingat na idinisenyo para ituro ang sisi kay Luningning nang hindi halata. Sakto namang bumaba si Har na naalarma sa inay. Ang una niyang nakita ay ang nagkalat na piraso ng basag na porselana sa sahig at ang namumutlang mukha ni Luningning. Anong nangyari dito? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng inis. Agad na lumapit si Marikit. Haran, it was an accident. Kasalanan ko? I think I startled her while she was cleaning. It's my fault. Hindi po, sir. Mabilis, nasabi ni Luningning. Nanginginig lang boses. Ako po ang may hawak. Kasalanan ko po. Patawad po. Tumingin si Harag na laruan, patungo sa mukha ni Luningning. At pagkatapos ay kay Marikit.
Nakita niya ang takot sa mga mata ni Luningning at ang sobrang pag-ate ni Marikit. Aksidente lang yun, Marikit. It's just a thing. Sabi ni Han, ang tono ay mas malamig kaysa sa inaasahan ni Marikit. Lumapit siya kay Luningning. Okay ka lang. Huwag mong isipin yan. Ipapalinis ko na lang kay Manang Ilsa. Isang maliit na away ang namuo. Patharan, that was from Lawaway, best friend. Napaka-ispel niyan, giit ni Marikit. And it was an accident, sagot ni Haran. Ang pasensya ay unti nang nauubos. Stop making her viewers. Tinalikuran niya ang dalawa at umakyat pabalik sa kanyang opisina. Ngunit ang butil ng pagdududa ay naitanim na. Isang mahalagang bagay ang nasila sa ilalim ng aalaga ni Luningning. Naiwan sa sala si Marikit. Ang matamis na ngiti ay naglaho. Napalitan ng isang mapanganib na itsura. Hindi eksaktong umayon sa plano niya ang lahat. Ipinagtanggol pa rin ni Har katulong. Kailangan niyang dagdagan ang puwersa. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Pagkaalis niya sa mansyon, umupo siya sa loob ng kanyang kotse. Kinuha niya hindi ang kanyang mamahaling telepono kundi isang luma, mumurahing burner phone mula sa glove compartment. Nag-kape siya ng isang mensahe. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at desido. To her own number from burner phone number. Message, Madam. Okay pa rin ang plano. Mukhang malapit nang kumagat sa painang matanda. Nagdagan ko lang ang diskarte. Inindot niya ang send. Ilang segundo lang tumunog ang kanyang personal na telepono. Tiningnan niya ang mensahe, na para bang ngayon niya lang ito nabasa. Isang demonyong nangiti ang sumilay sa kanyang mga lag. Ang unang lamat ay nagawa na. Ngayon, sisimulan na niya itong basagin ng tuluyan. Ang insidente sa music bus ay nag-iwan ng isang malamig na agwat. Sa pagitan nina, Haruningning hindi na siya kusang nagbabahagi ng mga kwento. Ang mga pag-uusap nila ay naging limitado na lamang sa mga pangangailangan ng mga bata. Araw-araw, nararamdaman ni Har ang isang maliit na pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nila at isang bahagi niya ang nagsisisi sa naging reaksyon niya. Alam niyang aksidente lang ang nangyari, ngunit hindi niya maalis sa isip ang katotohanan ng isang mahalagang ala ni Liwayway ang nawasak sa kamay ni Luningning. Ang lason na ibinulong ni Marikit na baka may mas malaking ambisyon ang dalaga ay nagsimulang kumalat ng dahan sa kanyang isipan. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Luningning mula sa kusina. Kausap ang isa pang kasambahay, si Daina. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang pangungusap ang pumukaw sa kanyang atensyon na kunin. Para kang may mahika. Sabi ni na mamangha. Yang kanta mo. Pambihira talaga. Ano bang kasing kanta yan? Parang ngayon ko lang narinig. Narinig ni Har ang isang mahinang tawa mula kay Luningning. Hindi po ito sikat, Ate Daina. Isa po itong oyay sa amin sa probinsya. Lahat. Puyat pa ng nanay sa San Ilob. Yan ang kinakanta sa mga anak nila para makatulog. San Ilob. Ang pangalan ng lugar ay tila isang malakas na kulob na yumanig sa buong pagkatao ni Haran. Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Dahan siyang sumandal sa pader.
Ang isip niya ay naglakbay pabalik sa nakaraan. San Ilog. Iyon din ang probinsya ni Liwayway. Isang pirasong ala, ang biglang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang nangyari. Noong mga huling buwan ng pagbubuntis ni Liwayway, habang nakahiga ito sa kama at hinihimas ang malaking tiyan, mayroon itong isang himig na palaging hinihimas. Isang hinig na simple at walang liriko, basta't isang payapang melodya. Hindi niya ito pinansin noon. Inakalang isa lang ito sa mga kantang naririnig nito sa radyo. Layon sa kanyang isipan, ang himig na yon ay dahang nagkaroon ng mga salita. Ang mga salitang kinakanta ni Luningning. Tulog na bunso ko. Tulog na. Ang tala sa langit. Pantay mo sinta. Napapikit si Har ng mariin. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi ito mahika. Hindi ito isang simpleng himig. Ang kanang yon. Ang kantang iyon ang uugnay sa lahat. Ang mga anak niya sa sinapupunan pa lamang ay naririnig na ang kantang iyon mula sa kanilang ina. Iyon ang dahilan kung bakit sila tumatahan. Hindi dahil sa boses ni Luningning, kundi dahil sa alang dala ng himig na iyon. Ang ala ng kanilang ina. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang pagkakataon ay masyadong perpekto. Isang dalaga mula sa parehong probinsya na alam ang parehong kanta ay biglang dumating sa kanyang buhay sa panahong pinakakailangan niya. Tama, kaya si Marikit. Isa ba itong kalkuladong plano? Pero habang iniisip niya iyon, isa pang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Luningning na puno ng sinserong pag-aalala habang nilalagnat si Yuril. Ang maingat niyang pagtahi sa sirang laruan, ang paraan ng pakikipag-usap niya sa mga bata na para pang sarili niyang mga anak. Hindi yon, kayang pekin. Ang kabaitan na nakikita niya ay masyadong totoo. Gulo ang isip. Naglakad siya, papunta sa kanyang opisina. Umupo siya sa kanyang lamesa at binuksan ng drawer. Kinuha niya ang isang maliit na kahon na puno ng mga lumang litrato. Sa ilalim ng mga ito ay isang sobre. Ito ang application from ni Luningning mula sa ahensya. Tiningnan niya ang mga detalye. Pangalan, Luningning Suliman. Hihitrib, 22. Probinsya, San Ilog. Walang nakasulat na anumang koneksyon kay Liwayway o sa pamilya nito. Pero may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim lang siya, references, may isang pangalan. King Edelaidatus. Tumaas ang kilay ni Haran. Si Aling Adelaida ay ang dating labandera ng pamilya ni Liwayway sa probinsya. Isang taong pinagkakatiwalaan nito ng husto. Ang pagdududa at pag-asa ay naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Posible bang inirekomenda siya? Pero bakit hindi sinabi sa kanya? Tinitigan niya ang pader kung saan nakasabit ang isang malaking larawan nilang dalawa ni Liwayway. Kuha, noong kanilang kasal, tila nangungusap ang mga mata nito. Ano ba ito, mahal? Pulong niya sa kawalan. Isa ba siyang biyaya o isang babala? Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya sa bintana, ang hardin. Nandoon si Luningning. Itinutulak ang isang stroller, kung saan mahimbing na natutulog ang isa sa mga bata. Ang hangin
ay marahang naglalaro sa kanyang buhok. Mula sa malayo, mukha siyang ordinaryo. Simple, ngunit para kay Haran, hindi na. Ang babaeng iyon ay hindi na isang simpleng katulong. Siya ay isang misteryo, isang palaisipan na uublay sa kanyang masakit na nakaraan at sa kanyang nakakatakot na hinaharap. Ang pagtuklas na ito ay hindi nagbigay sa kanya ng kalinawan. Sa halip, mas lalo pa siyang itinulak nito sa isang dagat ng kalituhan. Natatakot siyang magtiwala, pero mas natatakot siyang isipin na baka palayain niya ang tanging himig na nagpatahimik sa unos sa loob ng kanyang puso. Mula sa pananaw ni Luningning, ang Bilaliwayway ay naging isang lugar ng mga nagbabagong anino. Ang dating amon na unti nang nagpapakita ng init ay biglang nanlamig. Ang mga mata ni Har, na minsay, tumitingin sa kanya, nang may pasasalamat ay napalitan ng isang mapanuring tingin, na parabang sinusukat ang bawat galaw niya. Nararamdaman niya ito sa almusal, kapag tahimik lang itong kumakain, at umiiwas sa kanyang mga mata. Nararamdaman niya ito sa hapon kapag dumadaan ito sa nursery, at isang formal na kamusta ang mga bata na lang ang sinasabi, bago mabilis na umalis. Ang bawat araw ay isang pagtapak sa maninipis na yelo, at hindi alam ni Luningning kung ano ang nagawa niyang mali. Ang tanging nagpapatag sa kanya ay ang mga sanggol. Sa kanilang mga walang muwang ngiti at mahigpit na kapit sa kanyang daliri. Doon niya natatagpuan ang lakas. Isang gabi, naisipan niyang subukang basagin ang yelo. Alam niyang paborito ni Har ang adobong manok sa gata. Isang lutuin na itinuro sa kanya ang kanyang ina. Naglaan siya ng oras para lutuin ito ng perpekto, umaasang sa pamamagitan ng isang pamilyar na lasa. Maibabalit niya kahit kaunti ang init sa pagitan nila. Inihain niya ang hapunan na nang may kaba sa dibdib. Umupo si Haramesa. Tiningnan ang pagkain, ngunit walang sinabi. Kumuha ito ng isang maliit na sirloin. Kumain na mabilis at tahimik, at pagkatapos ay tumayo. Salamat sa hapunan. Sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. May tatapusin pa ako sa opisina. Naiiwan si Luningning sa malaking dining room. Nakatingin sa halos hindi nabawasang pagkain. Isang mainit na litido ang namuo sa kanyang mga mata. Pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak, ngunit ang kirot sa kanyang puso ay hindi maikakala. Sa kabilang dako, sa loob ng kanyang opisina, si Har trabaho. Nakatayo siya sa bintana. Nakatingin sa kawalan. Ang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang lasa ng adobo ay pamilyar. Ito ang paborito niyang ulam na niluluto ni Liwayway. Pati ba ito? Alam din ni Luningning. Isa na namang pagkakataon o isang kalkuladong galaw para makuha ang loob niya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Si Marikit. Hello, sagot niya. Haran, napatawag lang ako. Sabi ni Marikit sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. I heard from one of the maids na medyo distant ka raw lately. Is everything okay? Umuntong hininga si Haran. Naguguluhan lang ako, Marikid. Tungkol ba saan? Sa kanya ba? Hindi sumagot si Har, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat na. Haran, makinig ka. Sabi ni Marikit. Ang boses ay bumaba.
Tila nagbabahagi ng isang sikreto. Hindi ko sinasabing masama siyang tao. Pero isipin mo, hindi ba't masyadong perpekto ang lahat? Tumating siya mula sa parehong probinsya ni Liwayway. Alam niya ang uyay na kinakanta ni Liwayway. Ngayon, pati ang paborito mong ulam, alam din niya. Han, walang ganyang klaseng coincidence. Ang bawat salita ni Marikit ay parang patak ng gasolina sa nagsisimula pa lang. Na, apoy, ng pagdududa sa puso ni Haran. Ano bang gusto mong sabihin? Tanong ni Harahit, alam na niya ang sagot. Ang gusto kong sabihin ay ingat ka. Baka may research tungkol sa'yo. Baka may nagplano ng lahat ng ito. Baka ginagamit niya ang kahinaan mo, ang pagmamahal mo kay Liwayway para makuha ang gusto niya. Look, I'm just worried about you and the kids. Ang pag-uusap na yon ay nag-iwan kay Har na mas lalo pang gulo. Gusto niyang maniwala sa kabaitang nakikita niya kay Luningning. Ngunit ang mga ebidensya na inilatag ni Marikit ay masyadong lohikal, masyadong kapananiwala para sa isang isipang nababalot pa rin ng pighati at kawalan ng tiwala. Sa labas ng opisina, sa may pasilyo, narinig ni Luningning ang mga huling salita ng pag-uusap nila. Hindi niya narinig ang buong konteksto. Ngunit sapat na ang kanyang narinig para madurog ang kanyang puso. Baka ginagamit niya ang kahinaan mo para makuha ang gusto niya. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang mga tuhod niya ay biglang nanghina. Iyon pala ang iniisip ni Sir Har. Isang manggagamit. Isang oportunista. Ahimik siyang tumalikod at bumalik sa nursery. Niyakap niya ang sarili habang nakatingin sa 5 natutulog na anghel. Sila na lang ang natitirang dahilan kung bakit siya nananatili. Ngunit hanggang kailan niya kakayaning manatili sa isang lugar kung saan ang bawat kilos niya ay tinitingnan ng may pagdududa? Hanggang kailan niya kayang magbigay ng pagmamahal sa isang tahanan kung saan ang amo nito ay tingin sa kanya iisang manluloko? Samantala, si Harin sa kanyang mga anak na natutulog sa screen monitor, mahimbing payapa. Isang kapayapaang si Luningning lang ang nakapagbigay. Ang puso niya ay nahahati. Ang isip niya ay naniniwala sa luhika ni Marikit. Ngunit ang puso niya ay nakakaramdam ng koneksyon kay Luningning. Alin ang paniniwalaan niya? Ang mga salitang puno ng luhika ng isang matagal ng kaibigan o ang himig ng isang estranghero na nagpatahimik sa pinakamalakas na unos ng kanyang buhay. May mga araw na ang bigat ng nakaraan ay mas matindi kaysa sa kasalukuyan. At para kay Harigo, ang araw na yon ay ang unang anibersaryo ng kamatayan ni Liwayway. Isang taon na ang nakalipas, ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Tila isang bukas na sugat na muling dinidilaan ng alat ng ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina buong araw. Walang trabaho, walang tawag. Tanging siya ang isang bote ng mamahaling alak at ang mga multo ng kahapon. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya kay Liwayway. Ang paborito nitong libro na nakapatong pa rin sa estante. Ang tawa nito na tila umaalingaw pa rin sa 4 na sulok ng silid. At ang pinakamasakit sa lahat, ang katahimikan. Isang katahimikang hindi na mapupunan ni naman. Abang papalalim ang gabi, papalalim din ang kanyang pagkalunod sa pigati at alak. Ang mga duda na itinanim ni Marikit ay nagsimulang yumabong at mamunga sa kanyang isipan.
Ang mukha ni Luningning na dating nagbibigay sa kanya ng kapayapaan ay naging simbolo ng isang posibleng panlilinlang. Bawat kabaitan nito ay tila isang kalkuladong galaw. Bawat ngiti ay tila isang maskara. Sa gitna ng kanyang pagmumuni, bumukas ang pinto. Pumasok si Marikit hindi bilang isang doktora, kundi bilang isang kaibigan na nag-aalala. Ang kanyang mukha ay mainat na inayos para magpakita ng simpatya. "Haran," mahina niyang sabi. Lumalapit. "Anyo agsign, i-here. Hindi ka dapat iisa sa araw na to." Hindi uminig si Haran. Nagpatuloy lang siya sa pagsasali ng alak sa kanyang baso. Umupo si Marikit sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Alam kong mahirap, at lalo pang nagiging mahirap kapag hindi mo alam kung sino ang tunay na kakampi mo. Iyon na ang hudyat." Tumingin si Haran sa kanya. Ang mga mata ay namumula sa alak at bighati. "Marikit, please. Matonite." "I have to, Haran," sabi ni Marikit. Ang boses ay nanginginig na para bang napipilitan. Nang siyang gawin ito, dahil kung hindi, hayaan kitang masaktan, at hindi ko kayang makita yon. Mainat niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa lamesa at itinulak papalapit kay Har. "Ayokong ipakita to sa'yo," sabi niya. Halos pabulong. "Pero kailangan mo itong makita para sa'yo, para sa mga bata." Nakatitig lang si Harpono. Isang bahagi niya ang gustong itulak ito palayo. Ngunit mas malakas ang bahaging gustong malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Naninginig ang kamay. Kinuha niya ang telepono. Ang nasa screen ay isang seri ng text messages mula sa isang hindi rehistradong numero patungo sa isang contact na pinangalan ng Madam Mong. Halatang si Marikit. "Anong number?" "Madam, okay pa rin ang plano." Mukhang malapit nang kumagat sa pain ng matanda. "Dagdagan ko lang ang discarding. Unknown number. Effective." Yung pagluto ko ng paborito niya. Kunting kembot na lang. Akin na ang lahat. Unknown number. "Huwag kayong mag-alala, Madam. Sa oras na makuha ko ang tiwala niya, sisiguraduhin kong sa atin mapupunta ang mana ng mga bata. Hati tayo." Pula ng napag-usap, bawat salita ay tila isang sunpok sa sikmulan ni Haran. Bawat pangungusap ay isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Ang oya, ang probinsya, ang adobong manok, ang lahat ay parte ng isang masalimuot na plano. Ang sakit ng pagkawala ni Liwayway, ang bigat ng pagiging isang ama, at ngayon, ang pait ng isang napakalaking panloloko. Lahat ay nagsama, at sumabog sa loob niya bilang isang bulkan ng paapoy na galit. Sino? Sino ang nagpapadala nito?" Tanong na niya. Ang boses ay mababa at mapanganib. Nag-aalang sumagot si Marikit. "Haran, I'm not sure, pero yung burner phone, kung saan galing ang mga mensahe nakikita ko. Nakita ko sa mga gamit ni Luningning nang minsan akong pumasok sa kwarto niya para mag-iwan ng vitamins para sa mga bata. Isang kasinungalingan. Isang perpektong pagkakabuo ng kasinungalingan." Boom. Si Haran. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyong ng mahigpit. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bigla niyang ibinato sa pader. Crush, ang tunog ng nababasag na salamin ay umalinongmaw sa tahimik na gabi. Ang kanyang mga mata, na kanina puno ng lungkot,
ay nayon ay nagliliyap sa galit at pagkamuhi. Ang lahat ng kabaitan at pasasalamat na naramdaman niya para kay Luningning ay naglaho. Napalitan ang isang matinding pagnanais na parusahan ng babaeng nagkakasloob na gamitin ang ala ng kanyang asawa para sa pansariling interes. Nasaan siya? Anghel niya. Ang bawat salita ay puno ng lason. Ang lalaking nalulunod sa pighati ay wala na. Ang nasa harapan ni Marikit ngayon ay isang hayop na nasubatan. Naghahanap ng sinumang masisila at alam ni Marikit kung sino ang target nito. Kasabay ng pagpatak ng malakas na ulan sa labas ay ang namumuong uno sa loob ng dilandiwayway. Natagpuan ni Haran si Luningning sa nursery kung saan ito palaging naroroon. Nakaupo ito sa rocking chair. Inaayos ang mga gamit ng mga sanggol na bagong laba habang mahinang humuhuni ng pamilya na oyay. Ang payapang eksenang ito na dating nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay ngayon ni tila isang insulto. Luningning, ang boses ni Har malamig at matigas na parabang yelo. Apalingon ang dalaga at ang munting ng ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho nang makita ang itsura ng kanyang amo. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mukha ay isang maskara ng galit. Ang mga mata ay aapoy. Sa likod nito, nakatayo si Marikit na may ekspresyon ng isang aalalang tagamasid. Sir Haran, may problema po ba? Tanong ni Luningning. Dang tumatayo, ang kaba ay mabilis na kumakalat sa kanyang dili. Naglakad si Harok sa silid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Huminto siya taharap mismo ni Luningning. Napakataas na ninibabaw. Magkano? Tanong niya. Ang boses ay mapanganib na kalmado po. Hindi ko po maintindihan. Ang sabi ko, magkano ang bayad para sa lahat ng ito? Patpuri ni Haran, ang ate mo, ang pagkukunwari mong mabait, ang paggamit mo sa mga anak ko at sa ala ng asawa ko. Magkano ang halaga ng pagtataksil mo? Gulat at sakit ang gumuhit sa mukha ni Luningning. Sir, hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Haran. Huwag ka nang magsinungaling. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay dumagundong sa loob ng silid. Inising ang ilang mga sanggol na nagsimulang umungol. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang makapal na sobre ng pera, ang sweldo ni Luningning para sa susunod na 6 na buwan. Ibinato niya yon sa mukha ng dalaga. Ang mga papel na pera ay nagkalat sa sahig. Isang maruming kalat sa malinis na nursery. Iyan ba ang gusto mo? Angil niya. Ang kanyang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Luningning. Kunin mo lahat at umalis ka sa pamamahay ko. Ang bawat salita ay isang punyal na tumusok sa puso ni Luningning. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Sir Haran, nakikiusap po ako. Wala po akong ginagawang masama. Hindi ko po kayo naiintindihan. Umalis ka na. Sigaw ni Ha. Itinuturo ang pinto. Sa isang sulok, nagsimulang umiyak ng malakas si Serafay na sinundan ang kanyang mga kapatid. Ang payapang silid ay muling naging isang lugar ng kaguluhan. Automatikong humakbang si Luningning papalapit sa mga kuna. Ngunit hinarang siya ng braso ni Har. Huwag mong hahawakan ng mga anak ko. Ang pagbabawal na yon, ang pinakamasakit sa lahat. Napaluhod si Luningning sa hig. Ang kanyang mga balikat ay naninginig sa pag-iyak.
Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Har. Sir Haran, parang awan niyo na po. Pagmamakaawan niya. Ang boses ay basag na. Kahit ano pong parusa tatanggapin ko. Huwag niyo lang po akong ilayo sa mga bata. Kailangan po nila ako, sir. Parang awa niyo na. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila lang hangin sa pandinig ni Har. Ang nakikita niya lang ay ang isang taksil, isang ahas na nagkunwaring isang maamong tupa. Walang awa. Tinanggal niya ang kamay ni Luningning sa kanyang pantalon. Guards, sigaw niya. Dalhin niyo ang babaeng ito palabas. Siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa lugar na ito. 2 security guard ang mabilis na pumasok. Magalang, ngunit may sa nilang itinatayo si Luningning. Hindi na siya nanlaban. Ang kanyang katawan ay tila nawalan na ng lakas. Ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Hara. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masabing sakit at pagkalito bago siya kinalagtad palabas ng silid. Habang dinadaan siya sa pasilyo, nakita niya si Marikit na nakasandal sa pader. Isang munting. Halos hindi makitang naniti ng tagumpay ang nasa mga labi. Itinulak siya ng mga guard palabas, ang mansyon, sa gitna ng lumaragas ang ulan. Wala siyang dalang kahit ano maliban sa suot niyang damit. Ang pinto ng daylaliwayway ay isinara sa kanyang likuran. Isang malakas na kalabog na nagsasara rin sa isang kabanatan ng kanyang buhay. Nakatayo si Luningning sa gitna ng ulan. Nanginginig sa ginaw at sa sakit. Gumuho siya sa basang kalsada. Ang kanyang hagulgol ay kasabay ng pagbuhos ng langit. Sa loob ng mansyon sa gitna ng nursery, nakatayo si Han. Ang paligid niya ay napuno ng malakas na pag-iyak ng 5 sanggol. Isang ingay na mas malakas at mas masakit kaysa dati. Nakuha niya ang gusto niya. Pinalayas niya ang taksil. Ngunit sa pag-alis nito, hindi kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang naramdaman niya ay isang nakabibing katahimikan sa loob ng kanyang puso. Isang nakakatakot na pag-iisa. Sa sandaling iyon sa gitna ng iyak ng kanyang mga anak, naramdaman ni Haran na hindi lang isang katulong ang kanyang pinalayas. Baka isang pagkakamali ang kanyang nagawa. Isang napakalaking pagkakamali. Ang sumunod na linggo, sa daylaliwayway ay isang pagbabalik sa impyerno. Ang kapayapaang panandaliang namayani ay naglaho na parang bula. Ang iyak ng 5 sanggol ay walang tigil. Mas malakas tila naghahanap. Tila nananawagan sa isang presensyang biglang nawala. Palit ng mga yaya si Haran, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagpatahan sa magkakapatid. Si Haran mismo ay isang buhay na patay. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa pag-inom sa loob ng kanyang opisina. Sinusubukang lunurin ang nagsusumigaw na boses sa kanyang isipan. Isang boses na paulit-ulit na nagsasabing nagkamali siya. Ang imahe ni Luningning na nakaluhod at nagmamakaawa sa gitna ng ulan ay isang multong hindi siya tinitigilan. Isang gabi, ang impyerno ay lalong uminit. Si Serafina ang bunso at pinakamahina sa lahat ay biglang nilanat ng mataas. Ang kanyang pag-iyak ay mahina at hirap na mas lalong nagpunit sa puso ni Haran. Dinala nila ito sa pinakamagaling na doktor, ngunit kahit ang gamot ay tila walang epekto. Pilal insection, sabi ng doktor, pero ang matinding stress at paghahanap sa kanyang caregiver
ay maaring nagpapahina sa kanyang ininisisdan. Kailangan niya ng pamilyar na aoga, isang bagay na magpapakalma sa kanya. Desperado, bumalik si Haran sa mansyon. Pumasok siya sa dating silid ni Liwayway, isang lugar na iniiwasan niya sa loob ng 1 taon. Nagbabakas sakali siyang may makikitang bagay, isang kumot, isang damit, kahit anong may amoy ni Liwayway na maaring makapagpakalma kay Serakaina. Habang naghahalongkat siya sa aparador, isang bagay ang nahulog mula sa isang lumang kahon, isang tablet. Ang lumang tablet ni Liwayway na hindi na nito nagamit mula nang magkasakit. Naalala niya kung gaano ito kahilig gamitin noon para magsulat, magbasa, mag-journal. Kinuha niya ito. Pinunasan ng alikabok at sinubukang buksan. Nag-prompt ito para sa isang password. Sinubukan niya ang pangalan niya, ang mga pangalan ng bata, ngunit walang gumana. Nang malapit na siyang sumuko, isang petsa ang pumasok sa kanyang isipan ng araw ng kanilang kasal. Potet, night. Dahan niyang itinipi ang mga numero. Kleist. Pumukas ang tablet. Ang laman nito ay mga ordinaryong app at mga lumang litrato. Ngunit sa isang folder na pinangalan ng recipes, may isang file na kakaiba ang pangalan. Moy Daily Bread. Hindi ito isang recipe. Nang buksan niya ito, isang dokumento na puno ng text ang lumitaw. Ito ay isang talawan. Ang mga huling salita ni Liwayway. Nanginginig ang mga kamay. Sinimulan niyang basahin. Ang mga unang entry ay masaya. Puno ng asa tungkol sa kanilang mga anak. Ngunit habang tumatagal ang tono, ay nagiging puno ng aalala. October 12. Pumalik na naman si Marikit para dalhan ako ng special vitamins. Sabi niya galing pa raw sa abroad, pero may kakaibang lasa. At pagkatapos kong inumin, palagi akong nakakaramdam ng pagkahilo at panghihi. Sinabi ko kay Harvey niya, makasag, sake lang ng pagbubuntis. October 2. Sinabi ko kay Marikit na ititigil ko na ang pag-inom ng vitamins. Naggalit siya. Masyado siyang mapilit. Sabi niya, para raw ito sa kalusugan ng mga bata. May kakaiba sa mga tingin niya sa akin ngayon. Parang may galit. November 5. Sikleto kong ipinasuri ang isang tableta sa isang kaibigan kong chemist. Hindi ito vitamin. Mayroon itong sangkap na kapag ininom ng matagalan, in small doses ay dahang sinisira ang kidney at atay. Oh God! Tinatangka ba akong lasunin ni Marikit? November 15. Nanghihina na ako. Alam kong malapit na. Sinubukan kong sabihin kay Haru, hindi siya naniniwala. Masyado siyang nagtitiwala kay Marikit. Kung may mangyari sa akin, Haran, mahal ko. Ingat ka sa kanya. Huwag kang magtitiwala. Siya ang ahas sa ating paraiso. Ipinagdarasal ko na sana'y mabasa mo ito balang araw. Alagaan mo ang ating mga anghel. Mahal na mahal ko kayo. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Haran. Ang tablet ay nanghulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Hindi sakit, hindi aksidente, pagpatay. At ang pumatay sa kanyang asawa ay ang parehong babae na binaniwalaan niya. Ang parehong babae na sumira sa buhay ng isang inosenteng tao. Ang mga pekin, text messages, ang mga kasinungalingan,
ang pagmamalikula. Lahat ay flashback sa kanyang isipan si Luning Ningning. Inosente siya. Inosente siya at siya sa kanyang kabubulagan ang nagparusa. Isang umol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ang kumawala sa kanya. Isang umol ng isang taong nawasak. Gumuho siya sa sahig. Umahagulgol ng walang tigil. Ang kanyang mga luha ay hindi na para kay Liwayway, kundi para sa sarili niyang katangahan. Para sa kanyang nakakabing magkakamali. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay basa sa luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bagong determinasyon. Kinuha niya ang tablet. Kinuha niya ang kanyang telepono. Una niyang tinawagan ng hepe ng pulisya, isang malapit na kaibigan. "Kaif," sabi niya. Ang boses ay garalgal, ngunit matatag. "May kailangan akong report, isang murder." Pagkatapos ng tawag, walang sinayang na sandali si Heran. Tumakbo siya palabas ng silid, palabas ng mansyon, at sumakay sa kanyang kotse. Ang ulan ay muling umubuhos. Tulad ng galing pinalayas niya si Luningning. Hindi niya alam kung saan siya hahanapin. Hindi niya alam kung paano siya magsisimula. Pero isa lang ang alam niya. Kailangan niyang mahanap si Luningning. Kailangan niyang humingi ng tawad, kahit na ito pa ang huling bagay na gagawin niya sa kanyang miserable at nagkasalang buhay. Ipinaharurot niya ang sasakyan sa gitna ng dilim. Isinisigaw ang pangalan nito sa kawalan, na para bang maririnig siya nito. "Luningning, patawarin mo ako." Ang paghahanap kay Luningning ay naging isang desperadong misyon para kay Har. Inalikan niya ang ahensyang pinagkuhanan niya dito, ngulit wala silang maibigay na forwarding address. Iwan lang daw ito ng mensaheng uuwi na ito sa probinsya. Ngunit nang puntahan ng mga tauhan ni Haran ang Sangilog, nalaman nilang hindi ito umuwi doon. Si Luningning ay naglaho na parang mula. Samantala, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Dr. Marikit Bauderama dahil sa pagpatay kay Liwayway ay gumimbal sa alta siyudidad. Ang ebidensya mula sa talaarawan ni Liwayway ay hindi matatawaran. Ang kasong isinampa ni Haran ay matibay. Ang babaeng naghahasik ng lason ay haharap na sa kanyang paghuhukom. Ngunit para kay Haran, ang hustisya para kay Liwayway ay kalahati lang ng laban. Ang kapatawaran mula kay Luningning ang siyang magiging tunay na kaligtasan, ang kanyang kaluluwa. Lumipas ang mga linggo. Si Serafina ay unti nang gumagaling. Ngunit ang lungkot sa dila, Liwayway ay nanatili. Isang gabi habang tinitingnan ni Haran ang application form ni Luningning, muli niyang nakita ang pangalan ng character reference nito, Jane Adelaida Cruz. Naalala niyang binanggit ni Liwayway na may pamangkin si Aling Adelaida na tumutulong sa isang maliit na ampunan sa Maynila. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Kinabukasan, ipinahanap niya ang lahat ng ampunan sa syudad. At sa isang maliit, alos nakatagong bahay sa isang tahimik na distrito, isang maidre ang kumumpirma. Sining. Oo, nandito siya. Napakabuting bata. Siya ang taga-awit ng mga sanggol dito sa amin. Ang puso ni Haran ay lumundag. Nagmanaylo siya papunta roon. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Nang marating niya ang lugar, bahay ampunan ng mga anghel, isang pamilyar na himig ang sumalubong sa kanya mula sa loob. Ang oyay dahan siyang pumasok, at doon sa isang simpleng silid na puno ng mga kuna, nakita niya si Luningning. Nakaupo ito
sa isang tumba. Tumba. Karga ang isang sanggol habang kinakantahan ito. Ang kanyang mukha ay mas payat. Ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring parehong kinang. Isang kinang ng dalisay na pagmamahal. Hindi nito napansin ang kanyang pagdating. Natapos na nito ang kanta at narahang hinalikan ang noo ng sanggol. Bago ito inilapag sa kuna. Sa pagtayo nito at paglingon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang iglap ng gulat ang dumaan sa mukha ni Luningning na agad na palitan ang isang maingat na distansya. Ang sakit ng nakaraan ay malinaw pa rin. Nakaukit sa kanyang ekspresyon. Si Haran, ang makapangyarihang negosyante, ay hindi makapagsalita. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin ay naglaho, sa halip, isang bagay na hindi niya inaasahan ang kanyang ginawa. Dahan siyang lumuhod sa sahig sa harap mismo ni Luningning. Ang isang taong hindi kailanman yumuko sa sinaman ay ngayon ay nakaluhod sa isang hamak na sahig ng ampunan. Inangat niya ang kanyang tingin. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ni Luningning ang kanyang buong kahinaan. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang pigil. Luningning, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ang mga salitang yon ay simple. Ngunit puno ng bigat ng isang taon ng pigati, isang linggo ng impyerno, at isang buhay ng pagsisisi. Nabulag ako. Luningning. Nabulag ako sa sarili kong sakit. Ikaw ang milagro na ipinadala ng Diyos sa akin, pero itinapon ko. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Pakiusap. Tinitigan lang siya ni Luningning. Walang galit sa mga mata nito. Walang pagkamuhi. Aning isang malalim na kalungkutan. Tumayo po kayo, Sir Haran, mahina niyang sabi. Hindi, umiling si Haran. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako. Lumapit si Luningning. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Matagal na po kitang pinatawad, sir. Noong gabing umalis ako, ipinagdasal ko po kayo at ang mga bata. Ang simpleng pagpapatawad na yon na ibinigay ng walang anumang kondisyon ang tuluyang bumasag sa natitirang yelo sa puso ni Haran. Umagulgol siya na parang isang bata at sa pagkakataong yun sa sahig ng isang ampunan, nagsimula ang kanyang tunay na paghilom. Makalipas ang 2 taon, isang masayang yawan, ang mga bata, ang maririnig mula sa malawak na hardin ng dating Dilwayway. Ngunit hindi na yon ang pangalan nito. Sa arko, sa may pasukan, isang bagong pangalan ang nakaukit sa kahol. Tahanang Luningning. 5 malulusog at masasayang bata ang naghahabulan sa damuhan. Sila Rafael, Gabriel, Miguel, Iriel at maliit na si Serafina. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Haran at Luningning. Magkatabing pinapanood ang kanilang mga anak. Ang mga linya, ang pighati sa mukha ni Haran ay napalitan na ng mga guhit ng nangiti. Si Luningning naman sa kanyang simpleng bestida ay nagliliwanag sa kaligayahan. Isang singsing na may maliit na diamante ang nagnining sa kanyang daliri. Mama, Papa! Sigaw ni Serafina. Tumatakbo papalapit sa kanila. May hawak na isang bulaklak. Ngumiti si Luningning at binuhat ang bata. Niyakap ito ni Ha. Ang pamilyang minsan nang winasak ng kasinungalingan at pighati ay muling nabuo. Mas matatag, mas buo, dahil ito'y itinayo sa pundasyon ng pagpapatawad
At pangalawang pagkakataon, tumingin si Haruningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na masusukat. Salamat, bulong niya. Ngumiti si Luningning. Para saan? Sa pagtuturo sa akin kung paano muling magmahal. Sa ilalim ng lilim ng puno, sa gitna ng tawanan ng kanilang mga anak, natagpuan nila ang kanilang tahanan. Isang tahanan na hindi gawa sa bato at mamahaling materyales, kundi isang tahanan na binuo mula sa mga durog na piraso ng nakaraan. Pinagtagpitag pinanghimig ng pag-asa at pinatibay ng isang pag-ibig na kasing dalisay at kasing liwanag ng pangalan ni Luningning. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may dating na isang Luningning na magbibigay ng liwanag. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap kundi sa pagpapatawad. At ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang puso ng mga taong nagmamahal sa atin ng buo, kahit pa sa kabila ng ating mga pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa kwentong ito. Sana po ay may aral kayong napulot na babaonin ninyo sa inyong mga puso. Kung meron po kayong mga kwento na nais ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling iwan ng komento sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.